po sa lahat. Welcome po sa Wednesday Bible Study natin. Maraming salamat po sa pagdalo. Yung iba po nagpapahinga na, yung iba po galing sa work. Maraming salamat po sa pag-attend po ninyo. At um, ang title po ng scripture natin tonight ay matatagpuan po sa Psalm 131. So, pinamagatan ko po ito ng winning is winning. So, quick trivia lang po about sa Psalm 131. So, alam po natin na ang Psalm ay mga awit o mga kanta po or worship songs po noong unang panahon. At iba-ibang tao po ang nagsulat nito, hindi lang po si David, hindi lang po si Solomon. At ang nagsulat po nitong 131 ay si King David po. Yan. So, trivia number 2. Kailan at saan ba kinakanta to? Tong Psalm 131. So, ito po ay kasali po sa Song of Ascent. So, noong unang panahon po, meron po silang set of psalms. Ilang chapters lang po yun na kinakanta po nila habang tumataas po sila sa Jerusalem. Kasi meron pong festival ng Passover. Yun po yung pupunta po sila sa Jerusalem. Ang Jerusalem po ay bundok, nasa tuktok po. So, magdaan ka man sa north, east, west, south, talagang mataas po yan, kaya po Song of Ascent or pagtaas po. Habang tumataas sila dyan, isa po yan sa mga kinakanta po nila. Yan. At trivia number 3, ito pong Psalm 131 ay isa sa pinaka-maiksi na chapter sa buong Bible. Meron lang po siyang 3 chapters. So, ang pinaka-maiksi po ay Psalm 117. Dalawang chapter lang po yun. So, ito po, sabi dito, one of the shortest chapter to read, but longest to learn. So, bakit po kaya, So, mag-proceed na po tayo sa ating scripture. Ang sabi po dito, si King David po ang nagsasalita. O Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. But I have calmed and quieted my soul. Like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. O Israel, hope in the Lord from this time forth and forevermore. In Tagalog po, makatatagpuan po natin to sa mga awit. Sabi po, Yahweh, aking Diyos, ang pagmamataas, tinalikuran ko, iniwan ng ganap. Ang mga gawain na mapapagtanyag, iniwan ko na rin. Di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Kaya mula ngayon at magpakailanman, si Yahweh ang lang Israel ang dapat sandikan. So, purihin po ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang salita. So, bago po tayo magpatuloy, short prayer lang po. Lord, maraming salamat po sa gabi po na to. Maraming salamat po sa mga salitang aralin po namin ngayong gabi. At Lord, hinihingi po namin ang inyong gabay at ibigyan niyo po kami ng katalinuhan po para po maintindihan po lahat po ng mapapag-aralan po namin tonight. At kayo po, Lord, ang makita at kapurihan po. At Lord, maraming salamat po sa pagkakataon po na to na magkasama-sama po kami kahit online. At Lord, huwag po matapos ang gabi po na to na wala po kaming matututunan. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name, amen. Okay. So, ayan po. So, himayin po natin yung short chapter na to. So, ang first chapter, first half ng Psalm, verse 1, ang sabi po dito, O Lord, my heart is not lifted up. My eyes are not raised too high. So, ano po bang ibig sabihin nito? Medyo malalim.
So, ang ibig sabihin po ng my heart is not lifted up, sa Hebrew po kasi, ang translation din po niyan is pagiging ma-pride or ma-proud. So, um, pina-point out po natin dito, pina-point out po dito na, di ba karaniwan po sa ating mga tao na kapag meron po tayong mga achievements or mga napagtagumpayan sa buhay. Di po ba ang madalas nating bungang bibig, dahil sa akin nakapagtapos yung kapatid ko, or dahil nagsikap ako, nakapagpatayo ako ng bahay, dahil nag-abroad ako, ganyan. Laging ako. So, human nature na maging proud tayo sa sarili nating mga achievements. Kuwari, graduate tayo, ganyan. Um, Lagi tayo yung, nire-raise natin yung sarili natin na pinopost natin na ito yung mga nagawa ko today, or ito yung mga napanalunan ko, ito yung mga naipundar ko, laging ako. So, mga kapatid, reminder po sa atin na pagiging ma-pride din po pala yun. Kasi, una sa lahat, wala naman talagang tayo eh. Hindi naman natin kakayanin kung wala tayong lakas na nagmumula sa Panginoon. Madalas, iniisip natin na tayo gumawa nun. Pero sino ba yung nag-provide ng lahat ng skills mo, ng skills natin, ng kakayanan, yung mga talino, di ba si Lord lahat yun? So, nare-remind tayo dito sa um, pagiging humble ni David. Alam po natin na si David ay king, siya po yung hari. Um, um, so kung hari ka, di ba, ikaw yung, marami pong napanalo ng battle si King David. So masasabi natin na ano siya, matalino siyang tao at mas strategic siya. Songwriter din siya rin yung isa sa mga nagsusulat ng psalm. So marami siyang talent, marami siyang kayang ipagmayaman. So, kahit na sobrang grabe yung favor sa kanya ni Lord, ginawa siyang hari at matabi siyang talent, at yun nga, yung pagiging tanyag niyang hari. Ang tingin niya sa sarili niya, hindi mataas. Pinapakita niya rito na tao lang siya, at ina-acknowledge niya ang Panginoon ng Diyos. At kahit gaano po siya kalakas o makapangyarihan, limited pa rin tayong mga tao. So, pinapakita rito na hindi siya ma-proud, hindi siya ma-pride na tao. So, ang second dito, my eyes are not raised too high. So, in Hebrew po, isa rin po sa mga translation nito is pagiging arrogant. So, ano po ba yung arrogant? Ang arrogant po is yung, since hari nga siya, hindi niya tinitingnan na mababa yung ibang tao. So, pantay-pantay lang po ang tingin ni David. So, hindi po siya, yung pagiging arrogant po is hate din po, ay hindi rin po siya kalugod-lugod sa Panginoon. At ayan nga po, tinuturo po sa atin dito ay ang pagiging humble ni David. So, ayan, dito sa unang chapter, unang part ng first verse, sinasabi dito yung denial of pride, at nire-reject ni David yung pagiging arrogant, at nagsasubmit siya kay God na siya yung Panginoon. So, ano po bang tinuturo sa atin ng Panginoon about sa pride? Makakita po tayo ng scriptures sa Proverbs 3 verse 34. Ang sabi po is, the Lord mocks the mockers, but is gracious to the humble. So, meron din po sa James 4 verse 6, and He gives grace generously, as the scriptures say, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, andun ulit yung word na grace tsaka humble. Sa 1 Peter verse 5
chapter 5, verse 5. Ang sabi dito is, in the same way, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you serve each other in humility. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. So, inulit-ulit yung pagiging ayaw ng Panginoon ng ma-pride or ma-proud na tao at binibigyan ng grasya yung mga mapagkumbaba. So, alam naman natin na ang opposite ng pride is humility. O yung pagiging mapagmataas, ang opposite niya is magiging mapagkumbaba. So, dito po sa unang part ng first verse, tinuturuan tayong huwag maging mapagmataas. Sa second half, ang tinuturuan naman tayo dito, huwag maging mamaru or maging magmarunong, hilig magmarunong. Okay. So, sabi dito sa first B, I do not occupy myself with things too great and too marvelous for me. So, ano po bang ibig sabihin nito? Hindi po ba tayo, may mga tanong tayo na hindi talaga natin alam. Madalas, pag di natin alam, syempre automatic na chat GPT natin or tatanong natin sa kaibigan natin or pag talagang pag di mga spiritual questions, tatanong natin pastor natin. Ano tayo, mga curious, by nature, curious tayo palagi, di ba? So, pinapakita po dito na si David po, may ina-acknowledge niya na ang tao is may limit. So, may mga bagay na hindi na niya kayang maintindihan. Kasi ang Diyos lang nakakaalam nun, hindi na tayo. So, imagine nyo, ang Panginoon nakikita niya yung buong mundo. Nakikita niya lahat ng parte ng mundo. Tayo, hindi natin kaya yun. Kasi may limit tayo. Tao lang tayo at iba ang Panginoon, iba ang knowledge niya, iba yung level ng kaya niyang gawin. So, dito pa lang, ina-acknowledge ni David na may mga bagay na hindi na niya kayang intindihin or sobrang hindi niya ka-level si Lord. Yun yung gusto niyang sabihin dito. So, I do not occupy myself. Hindi siya nagpe-play God kahit na king na siya, nilelevel niya pa rin yung sarili niya na tao lang siya. So, andun pa rin yung pagiging humble ni David dito sa mga first B. So, ayan, eto. Meron tayong extra kwento na tinuro sa atin ni Jesus about sa humility. What Jesus taught us about humility. So, konting parable tayo. Nagpunta sila Jesus at disciples niya sa isang feast na kung saan nilagay sila sa mababang parang hindi magandang pwesto. So nagkwento si Jesus about sa parable of the wedding feast. Sinabi niya to sa mga disciples. So ang sabi dito sa Luke 14 verses 8 to 12, ang sabi, when you are invited to a wedding feast, don't sit in the seat of honor. What if someone who is more distinguished than you has also been invited? So, kinakwento dito sa parable of wedding feast, tayo ba pag nasa handaan, ano yung una nating hahanapin, di ba? Di ba nakipag-unahan pa tayo sa magandang pwesto? So, may mga pwesto kasi na dedicated sa mga ninong at ninang, sa mga sponsors, kadalasan nasa unahan yan. So, paano kung nagpunta ka at doon ka umupo sa hindi mo naman dapat upuan, sa pangmatataas pala? So, ano mangyayari? Una, lalapitan ka syempre ng host. Lalapitan ka, papaalisin ka. Kasi hindi ka para doon eh. So, ang mangyayari mo, papahiya ka. Pero, tinuturo dito ni Jesus na kung nasa pangit na pwesto ka, pumasok ka, tapos naupo ka dun sa
sa entrance na malapit, tapos lagi ka natatamaan ng pinto. Ang gagawin ng host is pupuntahan ka at hahanapan ka ng better na upuan. Na sasabihin nila, dito ka, wag ka dyan, tinatamaan ka ng pinto. Yan. So, pinapakita po dito sa parable of the wedding feast, ang mga taong mapagmataas is binababa. At ang mga taong mapagkumbaba ay itinataas ng Panginoon. Yun. So, palagi po nating tatandaan na hindi po kalugod-lugod na tayo po ay mang-apak ng kapwa. Antayin lang kung nasa pangit na sitwasyon po tayo, pwede po tayo maghintay. Kung hindi po maganda yung kalagayan natin, maghintay po tayo kasi meron pong timing si God sa atin. So, doon po papasok yung trust. So, dito po, dako po tayo sa verse 2. Ang sabi po dito is, "But I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me." So, ito yung reason kung bakit ito yung napili kong i-share tonight. Naging devotion ko din kasi ito nung last week. Sabi ko, grabe yung, pwede talaga siyang maging, may baon mo. Kapag um, may mga pinagdadaanan ka, may mga tanong ka na hindi masagot. So, sinasabi dito na calm and quieted my soul. Ano po ba ibig sabihin ng weaned child? Okay. Para po ma-connect po natin kung ano ibig sabihin ng weaned child, ano po muna ang nursing child? So, nakikita po natin sa picture na may baby na umiiyak, umiyak na rin po yung tatay niya kasi na-stress na rin siya. So, marami po dito sa Bible study tonight na nanay na nakaka-relate, mga tatay, na kapag may mga newborn, di ba, at biglang umiyak, natataranta na tayo, di ba? Iiyak sila kapag basa ang diaper o kaya na nagugutom. Iiyak sila kapag nainitan or pag naipit sila, iiyak agad sila. So ano po ba ang mga characteristics bukod sa pagiging needy nila or iyakin? Tingnan natin. So, ang mga nursing child ay nakarelay po sila sa milk. So ano po bang milk, diba? Basic po yan, basic na kayang i-digest ng baby. Dahil yan pa lang po yung kaya ng tiyan niya, hindi pa po siya pwede mag-solid food. So milk po. Andyan din po ang sense of urgency. Lagi silang, pag may gusto sila, agad-agad bibigay mo. Dahil iiyak talaga sila. Tapos, yan, iiyak sila pag gutom or hindi sila komportable. Tapos, nakafocus sila lagi na focus on getting something na gusto nila agad-agad maging komportable yung pakiramdam nila. At kapag hindi, sila ay restless. Okay? Yan po ang characteristics ng nursing child. So, ano naman po ang kabaliktaran nun? Ano po ang characteristics ng weaned child? Dito po yung sinasabi ni David na like a weaned child with its mother, like a weaned child is my soul within me. So, ang weaned child po, kita niya naman po yung baby. Medyo malaki na siya. At yakap-yakap niya namin niya, happy siya. So, ito po yung term po ng weaned child is nakakain na po ng solid food. So, nung unang panahon po kasi sa Old Testament, naalala ko lang, merong sineselebrate nila yung pag yung bata na kainan ng solid food. Kasi doon ko first time ginugol yung ano yung sabihin ng weaned. So, ayan, sineselebrate nila dahil yung bata nakakain na ng solid food at hindi na siya yung sobrang dependent sa nanay. Ayan. Ang characteristics din po ay content simply being with the mother, calm even when not receiving anything, enjoys relationship and presence. Yan, madalas po sa mga gantong edad, ang gusto po nila yung laro, o kaya gusto nila, andyan yung nanay nila.
Yan, nagiging kalmado na sila, hindi na sila yung um, impatient, hindi na sila yung iyak ng iyak every time na may maramdaman. So, ayan. Bakit po kaya nabanggit ni David na yung about sa wind child? So, ito po yung metaphor. Right now, how spiritually mature are we? So, pwede din po palang i-translate to sa spiritual growth natin. So, ang nursing child spiritually, ito po yung mga phase po ng pagiging Kristiyano na um, yung kumbaga baby ka pa, ah, agad-agad demand agad tayo ng mga kasagutan sa Panginoon. Siyempre may mga tanong tayo na gusto nating malaman. May mga times na magbabasa tayo ng Bible para malaman natin kung ano po ba yung gusto niyang sabihin sa akin. Um, ano tayo, gusto natin agad-agad. Yan, demanding tayo sa tanong. At pag hindi natin nakukuha agad, anxious tayo. Yan. Kapag di na natin nakuha yung mga pinagpe-pray natin, anxious tayo kasi feeling natin, parang wala tayong wala tayong patience. Gusto natin agad-agad at napapatanong tayo, napapa-question tayo. So, kapag anxious tayo, naging restless din tayo. Nagiging restless tayo, nag-overthink tayo. Nisip natin, Lord, bakit po ba ganito? Ano po bang dapat kong gawin? Sobrang hindi na tayo nakakatulog dahil may pinagpe-pray tayo na hindi binibigay. Yan. Dumarating po yung, dito po tayo nag-start sa pagiging baby na um, sabi nga, di ba, milk is yung basic. So, yun pa lang po yung kaya natin i-digest na hindi pa po natin kaya yung mga solid food or kagaya rin po sa, di ba po ang milk is basic po yan, kailangan po talaga yan. Pero hindi po habang buhay, nagbe-breast milk po tayo, di ba? Hindi naman po um, imagine nyo, matanda na nagbe-breast milk pa rin, hindi naman, di ba? Kasi ang nursing phase spiritually dapat ay temporary lang. So, eto po, dadako po tayo sa wind child spiritually. So, ano po ba ang characteristics ng mga wind child ng Panginoon? Um, ito po yung kontento po tayo sa presensya ng Panginoon. At nagtitiwala tayo sa timing ng Panginoon. Hindi na tayo yung gusto natin on the spot, meron agad sagot or naiinip tayo, nakafocus tayo sa blessing, hindi sa blesser. So, ayan, hindi tayo nagdedemand ng mga immediate solutions kasi naiintindihan natin, kagaya ni David, naiintindihan na natin na may mga bagay na hindi natin kayang maintindihan. Pero ang Panginoon alam niya. So, isa rin sa characteristic is resting even when prayers are not yet answered. Ano po bang difference kaya ng wind child at ng nursing child? Ang mga baby po na to, hindi pa po nila alam yung sense of trust. So, alam nila survival instinct lang eh. Kaya sila iyak ng iyak kasi natatakot sila na hindi sila makakain. Dahil pag di nakakain, syempre, kahit naman anong life form, kahit halaman pa yan, merong mga survival instincts na yung mga newborn, umiiyak talaga sila para mag-survive. Yun lang kasi yung kaya nilang gawin to express themselves. Pero dahil dito, sa wind child na to, meron na silang trust. Yun yung difference ng baby tsaka itong wind child. Ganon din tayo sa pagiging buhay, sa buhay Kristiyano po. Ganon din po tayo dapat na meron na po tayong growth. Hindi na po tayo yung parang baby na iyak ng iyak yung konting, konting problema, tanong agad. May mga bagay na above sa atin eh, beyond sa knowledge natin. So kung may trust tayo sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa reason niya, sa purpose niya, sa timing niya. So,
Isipin nyo, pinalaki tayo ng mga magulang natin. Dumaan tayo sa phase na newborn tayo. Tapos, hanggang sa tumanda tayo, isipin nyo, kung yung mga magulang natin na imperfect human, hindi naman sila perfect, is napalaki tayo at hindi nila tayo pinabayaan. Ano pa kaya yung perfect father natin, di ba? Na gawa ng universe, siya yung gumawa ng lahat. Ano pa kaya, di ba? So, dun papasok yung trust at yung pagtitiwala natin sa kanya na hindi lahat ng bagay um, alam natin agad. Pero alam natin, andyan siya, ayan, basta kasama natin siya, kagaya ng bata na to, nagkakaroon tayo ng rest, nagkakaroon tayo ng peace, ng calmness, kagaya ni David dito sa verse 2, sabi niya, di ba? But I have a calm and quieted my soul. Ayan nga, um, isipin mo, naaalala niyo po yung, yung panahon na nasa, nasa boat sila, Jesus at disciples niya, nagkaroon ng storm, yung, yung disciples niya nagpapanik na, tapos, um, lumabas si Jesus, tapos pinatigil niya di ba yung storm. Um, Imagine nyo, applicable din siya dito sa verse 2. Kasi kapag si Jesus nasa puso natin, nasa life natin siya, kung kayang patigilin ni Jesus yung storm, ganun din yung storm sa life natin, yung mga storm ng buhay natin, kaya din yung patigilin. So, bakit ba nagpapanik yung mga disciples? Kasi nakatutok sila sa storm. Pero nire-remind tayo ni Jesus na magkaroon ka ng trust. Kasi di ba sinabi din dun sa chapter na yun na wala ka bang paniniwala, wala ba kayong paniniwala? Kaya kung may tiwala tayo sa Panginoon at dumating yung mga life storms natin, maging calm tayo kagaya ni David. Pakalmahin natin yung sarili natin. Tanggapin natin na may mga bagay na hindi natin kaya, hindi natin kaya maintindihan. So, doon po papasok yung trust. At sa pagiging humble at pagiging kalmado ni David sa mga ganong sitwasyon po, doon po natin masasabi yung spiritual maturity. So, tanongin po natin yung sarili natin. Ayan nga po, how spiritually mature are we nga? Yan. So, dito po sa pangatlo or last na verse, maiksi din pero sobrang grabe. Ito po yung isa sa pinakamahalaga po. Sinisip ko nga kung include ko ba to, pero talagang inano ko. Siyempre, di siya ilalagay, di ba, kung hindi naman siya importante. So, pahimahimayin po natin. Sabi dito ni David, O Israel, hope in the Lord, from this time forth and forevermore. So, iksi, kung ako, sa totoo lang, kailangan ko siyang ulit-ulitin para maintindihan ko. So, sa ano po, ibang translation po sa Hebrew, hindi ko man po na-research. Ang hope din po, ang ibig sabihin niyan ay waiting. So, ano po ba ang hinihintay natin, di ba? Naghihintay po ba tayo ng bagay na meron na? Or meron ng sagot? Di ba ang hinihintay natin or wini-wait natin ay yung mga wala pa or mga hinahangad natin? Yun. Sinabi dito na wait in the Lord or hope in the Lord. Sinabi dito na Lord, hindi mag-hope sa jowa mo or sa kaibigan mo, sa kapatid mo, nanay mo. Sinabi dito, hope in the Lord. Sa Kanya lang. So, kailan daw ba? From this time forth and forevermore. Mula ngayon, as in ngayong moment na to, ibigay natin sa Panginoon yung hope natin. Kasi, siya nakakaalam ng lahat eh. Wala tayo, limited tayo mga tao. Kaya, etong last verse na to, pinapakita rin dito na kapag tayo naka-experience na ng calmness and quietness ng soul natin, kapag may trust na tayo sa Panginoon,
Di ba pag naka-experience tayo ng something na or pagkain, di ba gusto natin i-share sa kaibigan natin, sa asawa natin, gusto natin i-share sa mga mahal natin sa buhay. So si David dito, i-share niya agad sa Israel, sa mga taong bayan na yung good news, yung technique niya, yan, na ibigay niya sa Panginoon yung hope ninyo. Magtiwala kayo sa kanya para ma-experience din nila yung nafe-feel ni David na calmness. Kasi isipin niyo sa mga panahon ngayon, hindi naman madali yung buhay, di ba? So, ayan, sinasabi dito na hindi niya sinasolo eh. Hindi niya sinasolo yung na-experience niya. Sinishare. Ganun din tayo. Part din yun ng pagiging spiritual matured natin. I-share din natin sa mga mahal natin sa buhay, sa kapatid natin, sa kaibigan, o sa mga taong hindi natin masyadong, yung mga taong may, feeling natin hindi ka mahal-mahal or hindi worth ng oras natin. I-share natin. Share natin yung ganitong mga salita ng Panginoon. At ayan. Ano po ba ang natutunan natin tonight? So, what did you learn today? It's about humility o yung pagiging mapagkumbaba. Halala po natin, si David, hari siya, pero ang hari niya ay ang Panginoon. Um, uh, Naalala din po natin yung about sa wedding feast na sinabi ni Jesus, yung parable about sa huwag kang upo sa upuan na hindi naman para sa iyo, sa mga baka kasi mas mataas na yung mga ninong at ninang ganyan, sila pala yung uupo para doon. Papaalisin ka rin kasi hindi mo pwesto yun. So, kumbaga, inilalagay tayo sa kinalalagyan natin. Ang mapagkumbaba ay tinataas at ang mga mapagmataas ay ibinababa. Kasi ayaw ng Panginoon ng mga ma-pride or proud at binibigyan ng grasya ng Panginoon ng mga mapagkumbabang tao. So, ganun din po ang trust. Dito po yung natutunan natin, yung sa baby, yung baby na iyakin at takot magutom, kaya siya iyak ng iyak. Ganun din po tayo spiritually. Tayo po ba ay impatient? Tayo po ba ay hindi, walang pahinga. Kakatanong, kakahanap ng sagot sa mga bagay na hindi natin alam. So wala tayong trust, wala tayong hindi tayo patient. Pero sa yung wind child, yung sinasabi nga ni David, basta may presensya ng Panginoon, kagaya ng baby na nakayakap niya yung nanay niya, ano siya, kalmado na siya, alam niya hindi siya pababayaan, alam niya mag-provide ang nanay. Doon yung trust, yun yung difference ng newborn at ng wind child. Meron siyang trust na hindi siya pababayaan. So, meron po tayong short activity na pwede niyo po i-screenshot. Sagutin niyo na lang po sa sarili niyo. So, dito meron pong group A. Bilangan niyo lang po dito kung ilan po yung nakaka-relate kayo. Meron po tayong 5. Kayo po ba ay restless, impatient, or mainipin, maiksi ang pasensya? Kayo po ba yung laging gusto nyo agad-agad yung sagot? Yan. Tapos, nakafocus po ba tayo sa blessing? Yung pag nagpe-pray tayo, lagi na lang na about para sa makukuha natin. Ito po, medyo masakit to tanggapin eh. Kasi madalas, di ba, sabihin natin, yun nga, yung madalas ang pinag-pray natin, gusto lang natin eh. So, blessing focus po ba tayo? Nakakausap lang po ba natin si Lord kung may kailangan? Yan, ganun, yan. Tapos, madalas po ba anxious tayo dahil sa may mga bagay na hindi natin makontrol or mga bagay na pinagpe-pray natin pero hindi pa masagot, mainipin din tayo. So, ilan po dito yung meron tayo ngayon? Spiritually po. At dito sa group B,
Pwede po nating i-take note, i-screenshot, bilangan po natin kung ilan po dito yung palagay natin na nakaka-relate na tayo. At tayo po ba ay peaceful? Kahit po sa magulong panahon po na 'to, peaceful pa rin po ba yung puso natin? Patient po ba tayo? Willing to wait po ba tayo sa mga unanswered prayers natin? At nagsisik po ba tayo ng presensya? Ito po mahalaga po 'to. Hinahanap po ba natin yung presensya ng Panginoon or ang gusto lang po talaga natin ng mga blessing? So, ito po, mas gusto ko rin pong ano ito personally um, improve to personally na mag-seek tayo sa Panginoon, mag-seek tayo sa presensya niya. Paano po ba natin isisik ang Panginoon? Pwede po tayo mag-start sa pagbabasa ng salita niya kasi doon siya nakikipag-usap sa Bible po. So, hindi po natin pwedeng i-excuse na walang Bible or busy. Meron na rin pong Bible app. So, ayan po, tayo po ba ay blesser, focus, or nakafocus po ba tayo sa Panginoon? Kuwari, nagpe-pray tayo, nakafocus ba tayo sa relationship natin sa Kanya? Or kagaya nung isa sa group A, nakafocus sa blessings. At bantayan niyo po yung sarili niyo pag nagpe-pray po kayo. Saan po ba kayo nakafocus? Sa relationship niyo na po ba sa Panginoon or sa mga blessings na gusto niyo makuha? At dito po, confident po ba kayo sa timing ng Panginoon? Kayo po ba, kung meron mga katanungan kayo na di masagot, nandun po ba sa puso niyo yung confident ka na merong right answer kasi, na kaya hindi siya masagot kasi may right answer, may right timing ng Panginoon. Yan. Ilan po dito sa 5 yung nafe-feel niyo na makaka-relate na kayo? So, obviously naman po, itong A is, ito po yung characteristics ng mga baby. At yung B, characteristics po ng weaned child. So, ayan. So, may konting assignment po ako sa inyo, may iwan. Starting this week, what small habits can I improve? So, pwede niyo po tanongin yung sarili niyo or kausapin niyo po si Lord. Ngayong linggo na 'to, kasi mahirap kasi yung magtatanong tayo ta's tanong lang, naiwan na lang sa tanong. Kaya maganda kung tatanungin natin sarili natin, ano kaya yung magbigay tayo ng action. So, at magbigay rin tayo ng time. So, this week, ano po yung mga small habits? Kasi mahirap naman mag-change ng big habits kaagad. Siyempre mag-start tayo ng small para kaya natin siyang aksyonan. So, small habits lang muna. Ano po yung sa palagay niyo dito sa group A, kung meron naman, sure naman ako, meron din naman kayo dito. Ano po dito yung mga habits na meron kayo na pwede niyong iwasan or i-improve para po sa spiritual growth natin? So, yun po, dito po nagtatapos ang ating Bible study at maraming salamat po sa pag-attend ninyo.